Good morning mga kaebo, panibagong vlog na naman. This time may lock visit tayo. Isa na ng mga sikat na pansiya dito sa Pampanga, bibisitahin natin. So kakatapos na ng bagyo pero busy na rin tayo agad sa sa pagbablog. At napalad tayo dahil pinayagan tayo na mag-lock visit dito sa isa nating idol, no? Kilalang kilala to sa Pampanga na nag-iibon at napakahusay ding magkalapate. Ayan, so papakita ko sa inyo yung loft niya. Ayan, no? Nandiyan sa taas yung kanyang loft. So may message ko na siya, sabihin ko na nandito na ako. At ayan, makikita na kami. Excited na ako. Ayan, excited na ako dahil idol ko tong pupuntahan natin eh. Dati sa YouTube ko lang siya nakikita, pero ngayon mapupuntahan na, makikilala na natin face to face. Mamimit na natin. So ano pa hinahantay natin? Puntahan na natin, tara! Good morning mga kaebong. At time check, 1:19 na pala. Good afternoon. So nandito sa akin likuran yung loft ni Idol Ben Season aka Long Hair TV. So andito po tayo sa kanyang loft at first time natin mag-visit dito kay Idol Long Hair TV. So maraming salamat kay Idol Long Hair TV dahil kahit busy siya, pinatuloy niya tayo sa kanyang loft. So ano pa hinihintay natin? Bisitahin na natin yung kanyang loft. Tara. Lipat ka la, pati abot langit, walang mali. Love TV, dito ka tumambay lagi. Sa bawat palaro, talay tagumpay. Kalapati mo, sa ulapang tunay na hari. Sa simula pa lang, dito na ako nakatambay. Bawat bitong binabantayan sa bawat tagay. Lahat ng wings may hustle, di pwede magpatumpit. Sa Ebong Love TV, lagi kang updated quick. Mga kaebong at kalong hair, good afternoon po sa inyo at nandito tayo sa loft ni Idol Ben Season. Good afternoon po mga kalongge. Kaya naligaw po sa atin si mga ibon ni Ebong. Tama ba sir? Oh yes sir, tama. Yan, maraming salamat po at pinasyalan tayo ni sir dito sa loob natin. Sir Bench, yung sinasabi ko nga, yung latest vlog ko noong October na sabi ko 6 digits yung ginastos ko. No, tapos sabi ko ito yung gastos ko sa loft, pagkain, sa mga ibon. Ayun, saka yung mga side bet, mga entry sa derby. 6 digits pero wala nangyari. So, yung realization ko doon na talagang mas maganda, umpisa talaga sa bloodline na may performance. Kamukha nung sinasabi ng mga veteranong pansier na paulit-ulit sinasabi sa vlog na bilang isang newbie, talagang hindi ko alam bakit gumanon pa rin ako. Yun nga, dapat mga kalongger, mag-umpisa tayo sa tama. Ika nga, yung mga tamang bloodline talaga. Siyempre, yung mga kakilala natin na talagang yan, consistent yung nagpapanalo sila, doon pwede tayong magsimula. Hindi ko sasabihin sa akin po, lahat tayo na magagaling ang bloodline, basta tama ang ibibigay na ibon, magsimula ka sa tama at ibibigay sana sa'yo tama. Sir, no? Oo nga. Hindi ko inaano yung iba, pero siyempre, meron kasing tao, babanggitin ko lang na minsan na magaling sa kwento, pero pag ang binigay na ibon sa'yo, hindi alas, so aasa tayo sa wala din. So talagang dapat tama, sa tama. Bibili ka sa tama at ibibigay yung tama, mga kalongger. Yeah. Yun po yung para sa akin. Oh. Dito kanina pa, siguro may 4 na oras na yata kami nagkikwentuhan ni Sir Bench bago tong vlog namin. Dahil nga first time namin nagkakilala. At siyempre nagkwentuhan muna kami. Talagang nakilala ko si Sir Bench, talagang very authentic person, no? Talagang meron siya malasakit doon sa mga kapwa ko pansier, no? Tsaka sa mga mag-iibon, no? Kapag siya ay nag-out ng ibon, talagang may kwento, may sinasabi talaga. Kumbaga, hindi siya maglalabas ng ibon na dahil basura, di ba? May tatawag ng basura eh. May inaalagaan din tayong pangalan kahit paano. Kahit hindi tayo ganun kasikat, pero siyempre, paano babalik sa atin yung customer natin mga kalongger? Siyempre, ang inaano natin yan, inaalagaan natin yan, yung
dadami yung customer natin, babalikan ka ng customer at ibabalita ka pa ng mga customer natin doon sa magandang kwento. Ayun. Ayun, sana may natutunan kayo dyan, ayun po, mga kaebong. Pansamantalang nahinto yung vlog namin ni Idol Bench dahil lumakas yung ulan. Ang lakas ng ulan eh. So, ayun, magpapakain na siya ng mga warriors niya. Ayan, nandiyan sa loob si Idol. So, mamaya tingnan natin. Napakarami ng ibon eh, oh. So, dito makikita na natin. Ayan. Yan. So, kita pala dito. Ayun, oh. Dami. Si Sir Benz muna yung wala si Kiyo eh, yung kanyang famous na lalay. Wala dito eh. So si Sir Benz ang nagpapakain ngayon. So isang section pa lang yan. Bali Sir Benz, yung pinakain mo, isang section lang tsaka yung pinalipad mo. Yes, sir. Yung kabila, ano ba yon? Mga panlaban next. So mas may edad ba yon? Ito yung may Ito. Lahat ng nilalaban ko, ito yung pwesto. Okay. After nito, yung doon sa gitna, dito naman sila. Oh. So yung sa dulo, gigitna, yung bagong akyat ng mga inakay, doon na naman sa dulo. So Laging inakay yung mga pangatlong cage. Okay. So, napansin ko, Sir Benz, hindi mo pinalipad itong gitna. Hindi na. Hindi naman yan eh. Nakalaban eh. So, ito yung importante. Dahil naghahabol din tayo ng oras eh. Okay. Medyo oras na eh. Ayan, umaraw na, Oo. So, mamaya, pwede natin paliparin yan after nito. Yun. Kasi hindi mo ulan. Oo. Pinakagandahan, pag bukod. Pag yung ibon mo ay bukod, pwede mong ma-by batch. Naiwan yung isa. Oo. Hindi atin yung isa. Hindi atin. May mo kami dagit. Pag nadagit ni Sir Benz siya, iuwi ko yan. Ay, lumipad na. Hindi atin. Nang-aasar yung araw eh, no? Napakalakas ng ulan ngayon. Napaka-init na naman. Kung kailan tayo kanina umakyat dito sa loob, tsaka naman umulan. Tagal-tagal din pong umulan, no? And then after ko magpakain, dinibing ko sila ng grits. Okay. Gritstone. Ah. Bangga, pampatulong sa pantulaw nila. Mhm. So, ilan-ilan lang mabibilang mo dito yung off color ni Sir Bench. Sadya ba yan, Sir Bench, o ano? Nagkataon lang. Nagkataon lang. Nag-breed tayo ng off color. Yan, lumabas yung mga ganyan. Oo, gaganda, red check. Ang ganda rin kasi pagmasdan yung mga red check na yan. Meron din tayong grisel. Ayan, kaya lang dalawa. Oo. Yan ang gusto ko kasi sa mga grisel, yung itim ang pakpak. Okay, hindi puti. Pag kasi puti, tistisin yung pakpak, nasisira, natitistis, mahihirapan lumipad pag inabutan ng nagtistis yung pakpak. Oo. Kahit sa mga sa mga red bar din, natitistis yung pakpak. Kaya lang itong mga bata pa, hindi pa Tsaka hindi ako nagpe-federing. Hindi kayo nagpe-pedal. Hindi, mga yan. Talagang normal lang yung nila. Dudungis ng ibon, no? Oo nga. Umulan pa yan, basa pa yan, lumipad yan ng basa. No, yan kung titingnan nyo, medyo pa yan, galing sa ronda yan, na umulan. Idol, si Ebong Love TV. Yan, nabisita kami dito. Ay, ako pala. Ako lang mag-isa solo flight. Bato. Ayan, so tinitingnan ni Sir Bench yung mga ibon, inoobserbahan niya. So pagka may mga medyo Walang nararamdaman. Ay. Ayan, so yun, nagbibigay na siya agad ng mga preventive. Ayan, ng mga gamot. Ano yung mga karera mong sinasalihan sa ngayon, yung naka-derby? Sa ngayon, sir, yung nakapang-tiplap na tayo, PUF tsaka DNSA. Okay, North. Sa North. Dapat bukas, Gataran Cagayan, kaya lang hindi na-cancel yung basketing natin kagabi. So, next week na yan yung pang-tiplap natin. So sa ngayon, yun yung mga nakalaban sa PUF. Dalawa na lang ang natira. Sa contender yung isa. Pwede nyo ba ituro sa amin dyan? Nasaan yung contender nyo? Si Pencil. Nasaan ba si Pencil? Ang laging pwesto nun sa taas eh. Yun yung laging nasa vlog ni Sir Bench. Ayun. Ayun nasa gitna.
Ayan, may sticker siya, nakatop nung ano eh. Yan yung nasa gitna Tapos po. yung katabi niya, si Pato 1K, yung kasama niya nakalaban. Siya pala yun. So, grade 3 na yan. Ibig sabihin, pang ilang laban yan? Pangatlo na, Pangatlo yung na? si Pato 1K. Tibay ng ibon na yan. Dumudulo pa, pangatlong laban. Lagi naman dumudulo, kaya lang cut off sa dulo. Dahil sa hirap siguro ng karera. So, ilan lang din yung nagkaklak. So, hindi tayo siniswerte na hindi tayo pinapalad na makapaglak si Pato eh. Ito pala yung pencil, oh. Ayan o. Yan, tingnan natin, yan. Close up natin, yan. Yung ibon na yan. Ganda. Tapos yung isa, yung si Pato 1K. Yun. Bali, yan ang lalaki ba yun? Si Pencil lalaki o. Okay. Tapos babae si Pato 1K. Siguro pag natapos yung karera na to, so last 2 laps na lang tayo. Pahinga lang muna si Pencil, si Pato. Kung makakauwi siya. Okay. So ito na naman yung tututukan natin, yung next natin karera sa South. Okay. So kasalukuyan, nagka-training tayo. Self-training lang muna. 2 beses na tayo nakapagtos. CFL ko sa sila. So next, sa December naman, yung BBC natin pang South. Ako, sana all. CFL, yan po yung Champion Fanciers League. Yes. Hindi yata lahat po nakakasali sa ganyan. Ano po ba yan? By invitation lang po ba yan? Hindi sir, puro nag-champion ang pwedeng lumaban doon. So bali puro kami lahat champion. Pag hindi ka nag-champion, hindi ka pwedeng sumali doon sa club na yun. Kaya Champion Fancier League ang pamagat niya. Kahit po sa ibang club ka nag-champion, pwede ka. Basta kahit saan club ka nag-champion, pwede ka na sumali doon. Qualified ka na sa CFL. So, pag sinabi po bang champion, anong klaseng champion siya? Overall ba? Dati first overall lang. So, hindi ganun kadami ang sumasali nung puro first overall lang kami. So, ngayon, ginawang 1, 2, 3. So, pag nakapag third overall ka na, second overall ka na, pwede ka na rin sumali. Okay. Ano po ba yun? Derby lang o fan race? Derby dapat. Derby. Hindi pwede yung fan race. Dapat sa derby lang. So, parang patunayan mo na dumulo ang ibon mo. Okay. Ako, hindi pala basta-basta yung mga nakakasali dyan. So, challenging. Talagang maganda yung CFL. So, siyempre, malaki din po yung papremyo dyan. Siguro. Sana. Mabibigat yung kalaban eh. Sige. So, yun. So, good luck po, Sir Benz, dun sa karera nyo na yun. Thank you natin. po. Sana may tumulo, sir. Sana. So, kanina pinag-usapan namin ni Sir Benz yung marami namang pansier na magaganda ibon, di ba? Marami rin pansier na gumagamit ng mga supplement. Pero ang hindi pwedeng gayahin ng mga pansier, kasi pwede mo namang gayahin yung mga sistema ng mga idol natin, di ba? Ang hindi natin siguro magagaya, yung unique sa bawat isa is yung observation. Yan, Yes, idol. Kasi lahat naman marunong tayong mag-observe. Pero kanya-kanya. Baga talent mo na siguro yung gano'n, no? Yung ikaw na-observe yung ganyan, pero parang pag ako, meron pa akong makikita. Oo. Na hindi mo nakikita. Yung baga mas madami akong makikita sa kalapati ko na yung sa'yo, akala mo okay na yung gano'n, pero meron palang hindi. Kulang pa pala. So, pagdating ng ibon natin, yun, depende sana hinihingi ng ibon. At saka yung mga sa experience ko po, yung ang galing kong mag-recovery, ganyan. Ang galing kong mag-recover sa mga ibon. Para sa akin mga kalonger, yung pass recovery, nasa ibon yon. Meron ibon sadyang napakabilis mag-recover ng ibon. Okay. Iinom lang yan pagdating, mamaya recover na yan. So, tingin ko, nasa ibon yon. So, tayo, tinutulungan na lang natin yung ibon natin. Pero yung pass recovery, talagang sa So, ibon yung yon. observation, doon yung nakikita, itong ibon na to mabilis mag-recover. Yes, kasi So, meron ibon. Pagdating ng ibon, 1 oras, 2 oras na yan, baksak pa yung pakpak. Buka pa yung pakpak. Dapat sa ibon natin, pagkainom, pahinga, mga ilan minuto lang, o kalahating oras, sarado na yung balikat. Okay. Yung iba makikita mo. Minuto lang dapat. Oo. Tapos, kung lalaki yan, barako na yan. Parang wala lang nangyari. Yun yung mga ibon na magagandang talagang ikarera na mabilis mag-recover. Napaka-importante na sa mga ibon natin yung mabilis makarecover yung mga ibon natin, mga kalonger. Kasi, pagdating ng ibon natin,
Sunday, dapat yung maghapon, recover na ibon natin. O, pinaka-late hanggang Monday. Oh, yes. O, dapat yung Monday talagang parang balik na sa, ano yan, sa normal na Kondisyon. kondisyon niya. Mm. Tapos, observation din. Dapat yung ibon mo, from Monday, Tuesday, Wednesday, dapat lumalaki yan. Oh. So, kumakapal. Kumakapal dapat yan. Okay. Pag lumiliit ang ibon mo, Thursday na, ganun pa rin, liliit yung chance natin. No? Sa Okay. experience ko lang po mga kalover, dapat kumakapal. Baga, yung katawan niya, mas lumalaki compared doon sa dumating siya. Oh, yung bang balahibo niya, yung kailangan din parang nagpupulbos. Oo, mas maganda kung nagpupulbos. Okay. Mas maganda. Para yun, talagang makikita mo yung ibon natin, talagang kondisyon talaga. Okay. Pag mahirap i-recover yung ibon, lalo na siyang mahihirapan. Mas better wag na isakay, no? Oo, Kasi kung baka talagang mawala. makikita mo na, lalo na pag pinalipad natin yung mga ibon natin, mga kalonger, tapos ayaw lumipad, ibig sabihin, may nararamdaman pa yung ibon natin. Wag na natin pilitin muna. Okay. So, ibig sabihin, kailangan niya ng pahinga lang muna. Mm-mm.